Performance Task in EPP by Kyrie Ezra, Grade 4 Enthusiastic. Ilan sa mga kilalang entrepreneur sa bansa. Henry C. ay isang Filipino-Chinese na namayagpag bilang isang negosyante at isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Oktubre 25, 1924 sa Fujian, China at lumipat sa Pilipinas noong 1936 kasama ang kanyang mga magulang. Nang una ay nagtrabaho siya sa tindahan ng kanyang ama sa Quiapo, Manila at sa edad na 12 ay nakapagtayo na siya ng kanyang munting tindahan ng sapatos. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng mga tindahan sa mga malaking mall tulad ng SM City na naging pangunahing pangalan sa retail industry ng Pilipinas. Noong 1958, binuo ni C ang Shoe Mart or SM, isang tindahan ng sapatos na nagsimula sa Cariado, Manila. Nang nag-expand ang kanyang negosyo, nagbukas siya ng kanyang unang SM department store noong 1972 sa EDSA, Mandaluyong City. Mula noon, nagtayo siya ng iba pang mall sa buong bansa tulad ng SM North EDSA, SM Mall, SM Mega Mall, SM Mall of Asia at marami pang iba. Bukod sa pagkakaroon ng malalaking mall, si C ay naging tagapagtatag at chairman ng ilang kumpanya tulad ng SM Investments Corporation, SM Prime Holdings Incorporated, SM Development Corporation, BDO Unibank at SM Foundation Incorporated sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Naging malaki ang ambag niya sa ekonomiya ng Pilipinas at sa pagpapaganda ng buhay ng maraming tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at pagsuporta sa mga proyekto sa komunidad. Noong 2019, pumanaw si Henry C. sa edad na 94. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang mga nagawa at tagumpay sa mundo ng negosyo at komunidad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nag-iwan ng makabuluhang marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Manuel V. Pangilinan. Si Manuel Velez Pangilinan, pinanganak noong Hulyo 14, 1946, nakilala rin bilang Manny Pangilinan o minsan sa pamamagitan ng kanyang inisyal na MVP, ay isang Pilipinong negosyante at patron sa palakasan. Siya ang Managing Director at CEO ng First Pacific Company Limited, isang investment management at holding company na nakabase sa Hong Kong na may mga operasyon sa rehiyon ng Asia-Pacific. Si Pangilinan din ang chairman ng First Pacific para sa investments ng grupo sa Pilipinas, tulad ng Metro Pacific Investments Corporation, PLDT at Philex Mining Corporation. Siya ang chairman emeritus na Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP at naging unang pangulo nito. Lolita Hyson. Si Lolita Hyson ay kilala rin bilang Apong Lodet sa Kapampangan. Siya ang babae sa lingkod na sikat na Pampangas Best na may produktong tosino, longganisa, bacon, hotdog at marami pang iba. Bago pa man sumikat ang Pampangas Best, siya ay isang guro sa elementarya. Paano nagsimula ang Pampangas Best? Pinagdasal niya na bigyan siya ng isang trabaho na sulit ang pagsahod sa kanya. Narito ang sikat na Apong Lodet story. Nagsimula ang tagumpay niya noong ang kanyang kapitbahay na nagtitinda ng karne sa palengke ay may tirang paninda. Nag-volunteer si Apong Lodet na gawa ng timpla ang karne upang mapakinabangan pa ito at tumagal ang buhay ng karneng baboy.
Naisip ni Opong Lolet na gamitin ang orihinal na sangkap upang kumita gamit ang 3,000 pesos na kapital. Napalago niya ang kanyang negosyo na nagsimula sa San Fernando, Pampanga Public Market. Ang negosyo ito ay ang kilalang Pampangas Best na ngayon. Ngayon, nanatili ang Pampangas Best bilang isa sa 10 pinakamakaunlad na negosyante sa lalawigan ng Pampanga. Tony Tan Cachong ay isang kilalang negosyante at nangangalakal na nakilala sa buong mundo bilang tagapagtatag at chairman ng Jollibee Foods Corporation, ang pinakamalaking kumpanya ng fast food chain sa Pilipinas. Isinilang siya noong Enero 5, 1953 sa Binondo, Maynila, sa isang pamilyang Chinoy na nagmamay-ari ng isang tindahan ng mga produkto sa pamilihan. Sa kanyang pagkabata, naging aktibo siya sa negosyo ng kanyang pamilya at nakatulong sa pagpapakatakbo ng kanilang tindahan. Matapos makatapos ng high school sa Chiang Kai-shek College, nag-aral siya ng accounting sa University of Santo Tomas. Ramon Ang, ipinanganak noong Enero 14, 1954, ay isang kilalang negosyante at philanthropist mula sa Pilipinas. Siya ay Pangulo at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay nanggaling sa pamilya ng mga magsasaka sa Bicol, at siya ay lumaki sa isang simpleng pamumuhay sa maliit na bayan sa Pampanga. Ngunit dahil sa kanyang sipag at determinasyon, nakapagtapos siya ng pag-aral sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Mechanical Engineering at naging isang matagumpay na negosyante. Noong 1982, nagsimula siya sa San Miguel Corporation bilang isang engineering associate sa loob ng ilang taon. Nagsikap siya at nagpakita ng kanyang galing at nagawa niyang maabot ang mga mataas na posisyon sa kumpanya. Noong 2002, itinalaga siya pangalawang pangulo ng San Miguel Corporation at noong 2012, naging Pangulo at CEO siya ng kumpanya. Bilang pinuno ng San Miguel Corporation, nakapagtayo siya ng mga malalaking proyekto sa bansa tulad ng SLEX at Star Tollway, NAIA Expressway at MRT-7. Bukod sa kanyang pagiging isang negosyante, siya rin ay isang philanthropist na tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga biktima ng kalamidad at mga batang may karamdaman. Si Ramon Ang ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay at pinakamalaking negosyante sa Pilipinas. Papatuloy ang kanyang mga ambisyon sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Ilan lamang sila sa mga matagumpay na entrepreneur sa Pilipinas. Ako si Kyrie Ezra de Gregorio.